naging karanasan ko dun, mamalimos po ako, mga tao, at kung hindi man po ako magayon, wala akong kakainin. Kung hindi lang kasalanan magbikti, ay mabikti na din ako. Hello mga kalingap, welcome back to my channel. Ito tayo ngayon, meron tayong bibisitahing matanda na bulag. Tao po! Magandang hapon po! Magandang hapon po! Ako nga pala si Gimo, Nay. Nay, kumusta po kayo, Nay? Anong pangalan niyo po? Imelda po. Imelda, hindi po kayo nakakita? Hindi po. Bakit po? Ano nangyari? Maliit pa ako Ha? Maliit pa ako nagkaganito. Ah, maliit ka pa, nagkakaganyan. Kumusta po kayo dito? Ito po, ayos-ayos man. Ayos naman. Kaya lang ay ang bahay ay giba na. Ah, yung bahay, giba na. Siya po. Matagal na po ba kayo dito nakatira? Ay, matagal na po. Ilang taon na kayo nakatira dito? Ay, mga anak ko noon ay maliliit ka, nakatira na kami dito. Bakit yung mata mo nakapikit? Yung hindi kagaya ng iba na mayroong hindi ba nadidilat yan? Hindi po. Nakadikit talaga yan? Hindi naman po. Ah, kumbaga gusa lang talagang ganyan. Po. May asawa na po ba kayo? Ay, patay na po. Ah, may mga anak. Opo, mga anak na lang po. Kumbaga nag-asawa kayo, bulag ka na. Po. Oh, tapos ngayon, asan na yung mga anak mo? Ay, may mga pamilya na po. May mga pamilya na. Eh, sino ang naghanap buhay sa'yo dito? Ay, wala po na kung sinong gustong magbigay ng pagkain, yun nabigay. Ah, sino naman tong batang ito? Ay, yan po ay apo ko yan. Apo mo, asan nakatira yung ibang anak mo? Ay, yung pong iba nasa Bulacan. Oh, malayo ah. Ilan po bang anak nyo? 7. 7, dami ah. Hindi kayo naisipan na kunin doon at doon patirahin? Ayaw ko naman pong makipisan sa mga anak pag ganyan may pamilya na. Ay bakit? Eh paano yung pagkain ninyo? Kung sinong gustong magbigay ng mga anak, ay di yun. Ah, eh paano yun? Malayo sila. May mga anak ka ba yung malapit dito? Meron man po, 2, kaso yung isa na wala man dito. Ah, saan din sila nakatira? Yan lang pong bahay na yan, una isa. Dito? Opo. Ah, katabi lang din. Opo. Ah, ito. May pamilya na lahat. May pamilya na po yan lahat. Ano po ang dahilan? Ilang taon ka nabulag? Yung nabulag ka, ilang taon ka nun? 4 daw po. Sa anong dahilan po yun? Awang ko po yung tatay ko. Tatay ko na lang po ang nagpalaki sa akin. Hindi na ikwento kung ano nangyari? Basta sabi sa akin, naglalaro lang daw ako sa initan tapos naligo. Ah, parang pasma. Opo. Ay, delikado pala yun, no? Yung galing sa init, tapos bigla ka pala maligo. Siya po. Ay, delikado pala yun. Hindi rin napagamot, no? Hindi pa, wala pa naman daw nung gaanong doktor. Ilang taon na po kayo ngayon? Ay, ano po ako, malapit na po ako mag-80. Malapit ka na Mag-80. Mag-80? Opo. Oh! Siya po. Parang hindi naman halata, Naya. Oo nga po. Parang nasa mga 65 lang. Siya nga po. 70 pala, malapit na mag-70. Ah, malapit ka mag-70. Opo. Ah, anong year ka pala? Ano po nun ay 44. 44. Oh, 44 is 24 ngayon. 60, 64, 66 plus 2. Eh bakit? Kung 1944 ka, 80 ka na? Mahigit. Kasi na kayo 2024 na ngayon Oh, di 44. Di nasa 56 ka kung 100, kung kung 2,000. Eh 2024.
Plus 24 ang ano. 56. Baka nakalimutan mo na birthday mo, Nay. Kasi hindi. Wala, hindi ko po gaano, ano po, at yung tatay ko po ay nawala man wala man sa akin na ikwento. Wala rin na ikwento. Wala man sa akin ibinigay na certificate. Wala din birth certificate. Wala po. Pero birthday mo, alam mo. Ay, sabi ko po ay May 15 na lang ako na birthday. May 15, hindi pa yan sigurado. Hindi pa yung sigurado. Pero ang edad mo na yun, napalagay ko nasa mga ano, nasa mga 60 lang. 65, ganun. Baka nga, awang ko, wala sa akin ng rehistro ko ay nasa, kasi hindi po ako dito, hindi naman ako nanak dito ay siya. Saan po kayo lumaki? Dito ako lumaki pero inanak ko ako ay sa Sorsogon. Bicol talaga. Tapos ay yun, wala naman na sa akin. Hindi ko alam kung ako'y may rehistro at wala man na ibigay sa akin yung tatay ko. Ano yun, maghapon lang kayo nakaupo dito na ano? Hindi man po. Pag maghapon man ako nakaupo ay hindi na ako dito makakatayo. Sino naman ang kasama nyo dito natutulog, Nay? Ito nga pong mga apo ko. Marami din palang mga apo mo na nandito? Ano po yan? Nasa 6 lang po. Nasa 6? Po. Hindi naman tumutulo itong ano mo? Po? Hindi naman tumutulo? Hindi po. Okay, buti naman at hindi. Buti na lang at may anak ka nandito, katabi mo lang din. Siya po. Oo, na nakakatulong din sa'yo, natutulungan ka. Diyan lang po ako kung humingi ng pagkain. Ano naman ang trabaho ng anak mo, Nay? Ay, nasa kanas po yan. Ano yung kanas? Sa mga kuryente? Opo. Kanuriko pala ang tawag dito sa ano, sa labo. Pag magbabayad ka ng kuryente. Opo. Anong trabaho naman niya doon? Taga kabit. Naglilinis po ng mga school, opisina. Maintenance. Opo. Maintenance pala siya. Parang ano siya, parang janitor. Siya po. Siya. Ay, sino po nagluluto sa inyo? Ay, ito pong mga apo ko, marunong na yan. Yung mga apo mo? Ikaw ang ginagawa sa'yo, hinahatirang ka na lang ng pagkain? Opo. Okay. Mabuti naman po at mayroon pong naghahatid ng pagkain. Teka lang, Nay, ha? At mayroon akong kukunin. Hello po, Nanay Imelda. Meron po ako pasalubong sa inyo. Ayan, may konting grocery at saka 5 kilong bigas. Opo. Pagpasensyahan nyo po yung naiabot ko sa inyo. Opo. Salamat nga po. May isasaing na naman. Walang naman po, pasalamat tayo sa Panginoon dahil may mga tao na tumulong sa atin para maibigay po yung mga pangangailangan din sa isang tao na naghihirap. Kaya thank you sa Panginoon at binigyan tayo ng mga kaibigan na nag-aabot din ng tulong sa mga tao naghihirap. Ano po ang magandang kwento sa buhay mo, Nay? Ay, ito na nga po, ang ganito, walang kasakit lang ako, tapos di ako naipagamot. Tapos yun, nagdalaga naman po ako, nakapag-asawa naman ako. Namaratay na din naman. Ilang taon ka na namatay yung asawa mo? Ay, may mga anak naman na po ako. May anak ka na nun. Hindi ka na nag-asawa ulit? Hindi na po. Hindi na. Ayoko na po mag-asawa at baka ako'y makakuha ng isang salbahe lang. Buti na lang mabait yung unang asawa mo. Opo. Ano naman ang kinamatay nun? Ano po yun? Pulmon po yun. Na pulmon. Baga pa rin. Ano pa lang po, mamatayan ay 50 lang. Mga nananakit po yung ganito po, balikat, tapos bayawang, sita, tuhod. Yun yung masakit. Opo. Ay, siyempre, pag matanda na po tayo, Nanay, talagang masakit na. Siya nga po. Pero yung mga dinanas po natin na sa buhay natin na habang naglalakbay ito sa mundong ibabaw, ano po ang karanasan niyo po na naging malungkot kayo?
Pwede mong may share? Ayun po ay ang naging karanasan ko dun, mamalimos po ako. Oh? Opo. Sa anong saan po? Yung ganyan po, namamalimos sa mga tao. Ah. Nangihingi at kung hindi man po ako magayon, wala akong kakainin. Nasubukan nyo palang ng namamalimos. Opo. Saan din po kayo namamalimos? Kung saan po dyan, Dait, Sa Labo, tapos dyan, Panganiban, Paracali. Ah. Kaya nung mabalo nga po ako, malalaki-laki man ang mga anak ko. Ay, yan lang po ang pinagbubuhay ko sa kanila, ganyan, magpalimos. Mamalimos. Po. Oh. Pinag-aral ko sila sa pagpapalimos din. Oh? Opo. Anong anak mo na nakapagtapos? Nakapagtapos ba ng college? Ay, wala po at hindi ko na po kinaya. Ah, okay. High school lang. Ano lang po, mga grade 7. Grade 7. Opo. Oh, malungkot din pala ang buhay mo, nanay. Dumaan ka pala sa panlilimos, ah. Paano yun pag naglilimos kayo? Umuwi pa kayo dito? Opo. Magkano naman ang kinikita sa isang araw? Mahina nga po ay, kaya lang ay pinagtsatsagaan at wala. Sa maghapon ay nakaka 200 lang. Maghapon? Opo. Tapos pinagkakasya ko na yan sa bigas, sa ulam. Mabait. Tapos baon-baon nila sa school. Mabait pa rin ang Panginoon ay, no? Siya Dahil nga po. nabubuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Kahit wala nakikita. Ano? Buhay pa din. Oo. Pero sabi nga sa kanta ni Freddy Aguilar, bulag ka man ay sinilang, ligtas ka sa kasalanan. Kasi number 1 din na makasalanan isa sa number 1 na makasalanan, mata. Siya nga po. Pag nakakita ka ng hindi maganda, makapag-isip ka ng hindi maganda. Kaya sabi nga po ng iba sa nakakasilala sa akin, ay may ka pa nga niya, walang nakikita, wala kang kasalanan. Paano mawawalan? Ay nabubuhay ka. Hindi ka makapagsalita ng kasi wala kang nakikita. Siya nga po. Sabi ko nga ni ay may na rin nagkaganito ako. Wala man akong pwedeng makitang kung anong masama dyan. Oo. Kaya sabi ko ay pagkamatay ng asawa ko ay sabi ko ay hindi na ako mag-aasawa ulit. Hindi ka ba malungkot na nung namatay yung asawa mo? Siyempre, bulag ka na nga, namatay pa yung asawa mo. Ay siya nga po, wala na po ako nagagawa nun kundi magparaiyak. Ay kasi lang, wala man na din ako magagawa, magparaiyak na ako. Hindi na rin sila mabubuhay. Ay sabi ko nga kung hindi lang kasalanan magbikti ay mabikti na din ako. Ayan nga, buti na lang at hindi mo natuloy, no? Talagang makasalanan yun. Talagang sabi ko sa mga anak na lang ako. At kung ako man kako magbibikti, mga anak ko maliliit pa. Oo. Kawawa naman. Totoo yan. Wala nang mag-aampon sa kanila, hindi nila alam kung sila ay mamahalin. Katulad ng pagmamahal ng magulang. Tama. Kaya ko ay magpapakontento na lang ako. Yan. Hindi na ako mabalak ng kung ano pa. Tama. Kaya hanggang ngayon, naglaki sila, nakapag-aral, nakapag-asawa. Sila naman ang nag-aaraasikaso sa akin. Ano naman ang magandang trabaho sa mga anak mo? Isa sa mga anak mo? Yung isa kong anak, driver. Driver ng NJCP. Bus. Hindi po, yung sa kutsi ba? Kutsi. Okay. Yung sasakyan ng mga empleyado. Oh, okay. Maganda sa ganda siguro ang trabaho nun. Sahod nun. Nasahod man po. Yung isa? Yun naman pong isa kong lalaki, ayun, puro bulakbol. Yun lang din. Bulakbol. Tapos, sumunod? Yun na nga po, sumunod ang puro bulakbol ang alam. Yun lang yung pangalawa, yung sumunod doon sa driver kong anak. Yun, nasa Bulacan nga. Ano naman ang trabaho nun?
Ewan ko po, yun dun lang po yung nakapag-asawa ay sabi, pag may ganyang pala, may nagpapalay na yun ang trabaho niya. Magsasaka lang din. Po. Oh. At saka yung ano, yung siyang nagbibilad ng mga palay. Magsasaka nga. Ano nga siya? Sa bukid lang din. Di man ako makahingi doon at yung asawa naman ay mahigpit, yung babae. Kahit mayroon, masabi wala. Kaya sabi ko, bahala kayo. Magkakaasawa din mga anak niyo, gayan din kayo. Kaya maski nga ni kako, sa tagal na nila sa Bulacan, doon na nagkaasawa, doon na nagkaanak. Di man lang sa akin makabigay. Pero yung driver nagbibigay sa'yo? Nabigay po. Mala nga ito, siya pa nagsangkap sa akin yung damit na yan. Siya namili nito mga lagay ng damit? Opo. Okay, mabuti naman. Ito namang isa kong anak, nabigay-bigay din sa akin, pero sa kanya ako nakain. Kasi nandito ka? Opo. Mabuti naman. Mabait yung anak mo nandito. Opo. Kasi siya yung sumagot sa lahat eh. Alalay na lang yung ibang kapatid. Siya po. Yun naman bunso. May bunso pa po ako ay. Yun naman bunso. May pamilya na rin. Wala naman dito. Saan naman din? Kung sabagay malapit-lapit naman. Nasa Batangas. Ay, malayo din. Batangas eh. Pero yun naman po. Buwan-buwan nabigay man sa akin. Wow. Swerte mo naman. May anak kang ganyan. Siya po. Yung bunso. Kasi yung iba talagang walang ibibigay. Sabi, kulang pa nga niya sa pamilya ko. Kaya hindi na lang ako na minsan nga naiyak na lang ako kasi bakit may anak akong ganyan. Yun. Okay lang yun, nanay. Maraming pagsubok na dumating, iba-ibang tao na dumanas ng pagsubok, pero maraming nauna din na natagumpayan nila yung mga pagsubok. Yung iba nga nawala ng pamilya, pero nakayanan naman. Yung anak ko nga bunso, may namatay na naman daw nga ng kapatid yung asawa. Ay, sabi ko kawawa naman, naging sakit naman. Yung biyanan, nakumatos. Nako. Nakasakit ng ospital, wala nang buhay. Salamat nanay sa kwento, Nanay Imelda. Salamat sa inyo sa pag-share ng yung kwento ng yung buhay. Thank you very much. Ayan. Nagbigay po ng ating grocery na si Ate Milit Purse. Ay nagpapasalamat nga po ako kung sino man po siya di ko man nakilala. Ay nagpapasalamat na lang po ako at nabigyan ako. Yan. Okay, pasalamat ka po sa Panginoon, nanay, dahil kung hindi dahil sa Panginoon, hindi hahawakan ng kanilang mga puso na tumulong din sa mga nangangailangan. Siya nga po. So ayan mga kagimo, si Nanay Imelda, dito lang po ito sa Labo, no, sa Camarines Norte. So daanan ko po, no, at si Nanay Imelda ay talagang tinan mo, hindi po siya nakakita. Kaya napili ko po siyang tulungan. Nakita ko kasi na siya lang mag-isa dito. Buti na lang pala at may mga anak pala din na tumulong sa kanya. At magsalamat din ako sa mga kaibigan ko na tumulong sa aking channel. Thank you at nakapag-abot po ako sa mga ganitong sitwasyon ng bigas at saka konting grocery. Kaya thank you sa inyo lahat at Milit First dahil andito pa po ang ating bigas na itulong sa kanila sa mga nangangailangan. Kaya maraming salamat sa aking mga kaibigang OFW at immigrant na niran dyan sa ibang bansa, lalo na ang ating viewers dito sa Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat. At sa mga gustong tumulong, kontakin niyo lang po si Kimo TV. Maraming salamat. God bless.